Kayong lahat ay malugod na tinatanggap dito sa bulwagang ito sa pagpupulong ng United Parañaque Congregation. So ngayon tayo po ay magsisimula ng pagpupulong natin sa gabing ito at bilang panimula ng ating pagpupulong tayo po ay kailangang umawit at awitin po natin ang song number 34 na may pamagat na Lumalakad ng Tapat. Ito ay ayon sa awit 34. At pagkatapos, tawagin natin si Brother Chito Arjona para sa opening prayer. Kaya kung ito'y angkop sa ating kalagayan, tayo po'y tumayo ng ang awit ng papuri sa ating Diyos na Yehova. So maraming mga pagkain na naman na masustansyang paglalaan ang binigay sa atin sa gabing ito at tayo ay makikinabang sa mga iba't ibang pagkain na ibinigay sa atin mula sa kayamanan mula sa salita ng Diyos at susundan ito na maging mahusay sa ministeryo at gayon din ang pamumuhay bilang Kristiyano. At sa bilang pasimula ng ating first part ng programa natin, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos, ito ay isang pahayag na may pamagat na huwag magpadaya sa lampara ng masasama. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Renz Umali sa loob ng 10 minuto. Brother Renz, handa na kaming makinig. Kailan tayo huling na-scam? Di ba nakakainis pag nai-scam tayo? Lalo na pag pinag-ipunan natin yon, yung pera na yon, tapos bandang huli, wala tayong napala. Pero minsan, iniisip natin, pera lang naman yun eh. Babalik din agad. Pero paano kapag buhay na natin yung sangkot? Gaano tayo kaingat para hindi tayo ma-scam? Anong klaseng gabay? Anong klaseng guidance? Anong klaseng liwanag yung susundan natin para sa dulo, hindi tayo ma-scam? Dito sa Kawikaan chapter 13,
merong sinasabi dito na dalawang klase ng liwanag. Tingnan natin yung una, Kawikaan 13:9. Tingnan natin kung ano yon. Ang liwanag ng mga matuwid ay nagniningning. Pero ang lampara ng masasama ay papatayin. Kita natin, liwanag ng matuwid yung isa. Anong ikalawa? Lampara ng masasama. Sa insight, pag sinabing lampara o lamp, hindi to literal na lamp. Sumasagisag lang to sa anumang bagay na inaasahan ng isang tao na gusto niyang mangyari. Kaya makikita natin yung pagkakaiba nung dalawang liwanag. Ano daw mangyari dun sa liwanag ng matutuwid? Nagniningning. Yung lampara o liwanag ng masasama, papatayin. Ibig sabihin, sa unang tingin, yung lampara ng masasama, mukhang okay to mukhang mag-e-enjoy ako, mukhang maganda to, mukhang sulit. Pero ano ibig sabihin ng papatayin? Ayon sa ating reference, pag sinabing papatayin, gaano man kaganda yung lampara na yon ng masasama? Sabi sa reference, walang kinabukasang naghihintay sa kanya. Ibig sabihin, gaano man yun kaganda sa simula, yung dulo nun, kadiliman. Walang patutunguhan. Bilang isang ilustrasyon, para mas maintindihan natin yung dalawang liwanag, halimbawa, nasa tren tayo sa isang madilim na tunnel. Tapos, habang naglalakbay tayo, may nakita tayong liwanag na papalapit sa atin. So, excited tayo makita yung liwanag na yun. Pero malaman-laman natin, liwanag lang pala yun nung kabilang tren. Yung liwanag dadaan sa atin, madilim na ulit. Pero yung liwanag ng matutuwid, na nagniningning, doon sa tunnel, yun yung liwanag papunta sa labas. Kaya habang papalapit tayo doon sa liwanag, paganda ng paganda yung buhay natin. Kaya yun yung isang dahilan kung bakit hindi tayo dapat magpadaya sa lampara ng masasama. Kasi walang kinabukasan yung lampara nila o yung liwanag nila. Kaya lang kasi nakaka-enjoy gusto ko dito. Tingnan natin yung ikalawang dahilan kung bakit hindi tayo dapat magpadaya sa lampara ng masasama. Doon sa verse 20 naman. Sabi sa 20, ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Familiar tayo sa tekstong to. Familiar tayo. Pero totoo ba to sa atin? Alam ko na yan Pero ina-apply ba natin? Bilang ilustrasyon, yung liwanag ng sanlibutan, nakaka-enjoy naman talaga yun Huwag na tayo magkunwari, talagang nakaka-enjoy. Kaya lang, yung liwanag na yun, parang liwanag ng anglerfish. Familiar ba kayo mga kapatid? Doon sa isdang yun, anglerfish, yung may ilaw sa noo niya, sa dagat. So yung liwanag ng sanlibutan, parang nakakaakit. Pero hindi natin napapansin, namamalayan, kapahamakan pala yung dulot nun. Parang yung anglerfish. So habang papalapit tayo dun sa liwanag, di natin namamalayan, nakaabang pala yung bibig ng sanlibutan. Huli na ang lahat, saka natin ma-realize, napahamak na tayo. Kaya bagaman nakaka-enjoy minsan, makasamang ibang tao hindi naglilingkod kay Jehovah, kaysa doon sa mga kapatid, baka ikatwiran natin. Kasi sa mga kapatid, kapag kasama ko sila, parang limitado lang yung galaw ko Tapos baka may sumita pag may ginawa akong mali. Pero yung iba na hindi lingkod ni Jehovah, okay sila. Kahit may gawin ako, mas okay pa nga sa kanila Walang sisita. Pero kung i-compare natin yung dalawang liwanag, mag-ingat tayo. Baka yung liwanag na yon, liwanag na hindi talaga maliwanag. Yan yung ikalawang dahilan. Bakit hindi tayo dapat magpadaya sa lampara ng masasama? Kasi yung mga taong yon, pinagmumukha nilang mabuti yung masama. Kaya kamusta ka bilang estudyante sa school? Or kamusta ka bilang nagtatrabaho? Totoo ba sa atin yung Kawikaan 13:20 sa mga kasama? Ikatlong dahilan, bakit hindi tayo dapat magpadaya sa lampara ng masasama? Nandoon sa verse 25. Tignan natin. Verse 25, ang matuwid ay kumakain at nabubusog, pero walang laman ang tiyan ng masama. Siyempre, hindi yan literal. Ibig sabihin lang yan, kapag sinusundan natin yung liwanag ni Jehovah, pagpapalain tayo. Gano'n lang yon kasimple. Ibig sabihin,
kapag pinagpapala tayo, doon pa lang makokontento na tayo. Hindi na tayo maghahanap ng iba pang liwanag. Walang pagsisisi. Tandaan natin, ang isa sa mga pinakamasakit na bagay na pwede nating maramdaman bilang tao ay yung regret o yung pagsisisi. Sana pala nakinig ako noon. Sana pala hindi na ako tumuloy sa mga kaklase ko, katrabaho. Na kung ikukumpara natin yung liwanag ng sanlibutan doon sa liwanag ni Jehovah, sa liwanag ng sanlibutan, yung saya nagiging sayang. Sayang, dapat pala hindi na ako sumama. Doon naman sa liwanag ni Jehovah, yung saya nagiging sayang. Sayang walang katumbas. Na para mabitin para bang ang saya pala maglingkod kasama ng ibang kapatid. Kaya tanungin natin yung sarili natin. Sa situation ko sa ngayon, kaninong liwanag yung sinusundan ko? Kanino talaga akong masaya? Alam ko yung prinsipyo ni Jehovah, pero iba yung sinasabi ng puso ko eh. Delikado ba? Delikado ba na nasa gitna lang tayo? Alam nating tama yung liwanag ni Jehovah, pero gusto natin sa kabila. Delikado kasi walang in-between. Kapag nasa gitna tayo, automatic, mapapalihis tayo doon sa ayaw ni Jehovah. Kaya para mas ma-visualize natin, kung isa-summarize natin yung 3 punto, para hindi tayo magpadaya sa lampara ng masasama, tingnan natin yung picture na napakagandang comparison sa dalawang situation. Na-experience ba natin yung brother doon sa taas, sa lalaki? Kahit hindi sa bar o sa ibang mga kasiyahan na parang labag na sa kalooban ni Jehovah. Nakita natin yung lalaki, nasa bar, nakikipag-inuman, masaya, enjoy talaga, di ba? Kaya lang anong nangyari? Bandang huli, enjoy pa rin? Hindi, malamang may hangover na yan. Iisipin niya, nasa yung mga kasama ko kagabi, parang, ba't ako na lang mag-isa? O di ba, yung liwanag, unti-unting naging kadiliman. Hindi tunay na masaya. Pero dun sa baba, ganun din, may bonding din kasama ng ibang mga tao, mga kapatid. Pero hanggang doon na lang ba yun? Anong nangyari doon sa katabi niya? O magkasama pa rin sila sa ministry, sa paglilingkod kay Jehovah. Na kung ilalarawan natin habang tinitignan natin yung dalawang artwork na yan, yung lampara ng sanlibutan parang bumbilya o bulb. Ano yung liwanag niya? Artificial, hindi nagtatagal. Pero yung liwanag dito sa organization ni Jehovah, parang sinag ng araw. Natural, nagtatagal. Kaya ganyan kakamahal ni Jehovah. Hindi mo na kailangan ma-experience yung masasamang bagay at magsisi para magbago. Ngayon pa lang sinasabi ni Jehovah sa'yo, anak, mahal kita. Huwag mo nang itry. Dito ka lang sa amin. Magstay ka lang. Kaya ganyan kagaling si Jehovah magturo. Mahal na mahal niya tayo. Ayaw niyang ma-scam tayo, ayaw niyang madaya tayo. Dabad ng huli, bakang ipangbayad natin, buhay na natin. Kaya, sigurado na, magkakaroon ka ng buhay na maligaya at masaya kung hindi ka magpapadaya sa lampara ng masasama. Maraming salamat, Brother Ren, sa iyong bahagi. Para sa susunod na may bahagi, sa loob ng 10 minuto, ito ay spiritual na hiyas. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Casano Barce. Pero ang hinihimo kan lahat, para mag-participate tayo, limitahan natin pagsagot sa loob ng 30 seconds or less. At ang pag-uusapan sa atin, ang buong diwa ng Kawikaan chapter 13. Brother Barce, handa na kami makinig. Tungo tayo sa espiritual na hiyas, mga kapatid. Sinong gustong bumasa ng Kawikaan 13:24? Sister Punayo. Ang hindi dumidisiplina sa anak niya ay napupuot dito, pero kung mahal ng magulang ang anak niya, tinitiyak niyang madisiplina ito. Maraming salamat sa pagbasa sa tanong natin. Ano ang tinuturo ng tekstong ito tungkol sa pagpapakita ng pag-ibig at pagdidisiplina? Sister Soyo.
Natutunan ko dito na kapag mahal ng magulang ang anak, dapat ay maturuan ito ng tamang disiplina. Pero kung minsan ang pag-ibig ay maaring mali, halimbawa ang pagmamahal na sobra ng magulang sa anak, na halos lahat ng magusto ng anak ay ibibigay niya, pero karadalasan ang ganong pagmamahal sa anak ay pwedeng ikalihis niya sa tamang daan. Sinasabi ng Biblia, ng ganong tao ay hindi umuibig kundi napupuot sapagkat di niya ginagawa ang pagkilos na magliligtas sa kanyang anak. Okay, maraming salamat. Sunod tayong tanong mga kapatid. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Dito tayo sa Sister Soyo. Sige. Nagustuhan ko po ang binanggit ng Kawikaan 13:1 dahil pinapakita po na kapag may kapakumbabaan po tayo ay mas madami po tayong maaaring matutunan mula sa Diyos na Yehova. At sa Biblia lalo na po kung i-apply po natin ito ng buong puso. Okay, maraming salamat. Sister Alebris. Sa Kawikaan 13:7, sinabi ni Haring Solomon na may nagkukunwang mayaman pero walang anumang pag-aari at may mayaman naman na nagkukunwa ring dukha. Napaalalahanan ako nito na pwede ring mangyaring ito sa isa kung magiging maluho siya, lalo na sa pagbili ng mga mamahaling bagay tulad ng pagkakaroon ng maraming damit, branded na bag, sapatos at iba pa, na hindi naman pala talaga kaya niya to the point na kinakapos na yung panggastos niya sa mga basic necessities. Kaya dapat kong pag-isipan na ang pagiging maluho pala ay isang kayabangan, kundi dapat maging makatotohanan at huwag padaig sa nasa ng mga mata. At para naman doon sa mga mayaman na nagkukunwaring dukha, hindi daw ito mabuti at hindi mo masasabing kapakumbabaan yon dahil pinagkakaitan daw pala niya yung kanyang sarili na maging maligaya dahil sa pagiging bukas palad niya. Okay, maraming salamat. Dito tayo sa sumuna. Sister Jana Tamosa. Sister Jana. Natulungan po ako ng Kawikaan 33 Wala ata. na hanggang kabataan pa lang po ako ay matutuhan kong piliin ang mga salitang pwede kong gamitin para makapagpatibay po sa iba, lalo na po kung ako ay magnanais pumuri kay Jehovah sa gitna ng kongregasyon sa paraan ng pagbibigay ng komento at magaganda karanasan sa paglilingkuran kay Jehovah ng iba at sa akin po. Okay, maraming salamat. Sige, Sister Athena, di makali. Hihina talaga. 13:12 po, ang inaasahan na hindi mangyayari ay nagpapalungkot sa puso, pero ang hangaring natupad ay gaya ng punong nagbibigay buhay. Totoo po, ang mga di inaasahang pangyayari ay dumarating kahit sino. Maaring masaya o maaring may malungkot na pangyayari. Pero kung hindi man po ito masaya, patuloy po nating patibayin ang ating pananampalataya at manalangin na patibayin tayo. At kung sa iba naman ito mangyayari, makakatulong po na pagmalasakitan natin sila at palakasin ang loob nila na parang puno na nagbibigay po ng buhay. Ay, maraming salamat. Sister Lara. Sa Kawikaan 13:20 po, nagsilbi po siyang paalala para sa akin dahil natulungan po ako nito na makita kung sino po talaga yung dapat kong kaibiganin. Kagaya po kung ang kakaibiganin ko po ay parehas din po ng goal ko o kaya naman po ay yung mga may gulang na marami ng karanasan, makakatulong po para sa akin, makakatulong po sila sa akin na sumulong pa po sa espiritual. Maraming salamat. Dito tayo sa sumuli. Sister Sepi, Anjit. Sister Sepi. Wala. Sige, Sister, sige, Kisoyo, kalimutan. Ang natutunan ko po sa Kawikaan 13 verse 17 na mahalaga po ang tumpak na information kapag nag-share o nagsasabi sa iba.
Dahil kapag mali-mali na o nabago ng content ng message, nagsasanhi po ito ng misunderstanding, alitan o away po sa pagitan ng sinabihan natin at sa pinagkuhaan natin information. Kaya dapat careful po tayo sa pag-share ng mga information para hindi rin natin mapektuhan ang kanilang mental peace. At napupuot din po si Jehovah kapag intensyon ng isa ang pagbabahagi ng maling information. Maraming salamat. Sister, Sister, maglangit. Sa Kawikaan 13:12 din po, understandable naman po na yung mga unfulfilled expectations natin ay nagkakos ito ng kalungkutan or disappointments, especially kapag yung unrealistic ito or kasi nga po nag-overpowering yung stress natin na usually nangyayari ito sa pang-araw-araw na buhay natin. Pero hindi yung ganitong expectations natin na solidly nakabase ito dun sa salita ng Diyos kasi confidence nga tayo na matutupad ito. Kaya habang hinihintay natin, maging abala tayo sa gawain ng Panginoon hanggang sa dumating yung inaasahan natin na bagong kaayusan ng Diyos. Maraming salamat. Sasum tayo ulit si Angie CP, pakisuyo. Sister Angie CP. Sister Angie CP, sasum. Dito po sa Kawikaan 13:4 ay nagbigay sa akin spiritual na hiyas kahit nalilimitahan na ako ng aking edad at humihinang kalusugan ay pwede ko pa rin magawa ng paraan para paglingkuran si Jehovah ng may kasipagan at yun ang sasamantalayin ko po ang bawat pagkakataon na mapaglingkuran siya bawat linggo kahit minsan lang pero regular dahil ito po ang tutulong sa akin na manatiling masaya at masigla ang katawan ko po. Okay, maraming salamat sa inyong mga kapatid. Pamanin siya dinatawag. Maraming salamat, Brother Barsing. Tayo tumungo na sa pagbabasa ng Biblia sa unang pagbabasa sa ating estudyante. Ang babasahin sa atin ang Kawikaan chapter 13, verse 1 hanggang 17 at ito ay babasahin sa atin ni Brother Odi Belmonte. Brother Odi, handa na kami makinig. Tinatanggap ng marunong na anak ang disiplina ng kanyang ama, pero mapagmataas ay hindi nakikinig sa saway. Kakainin ng isang tao ang mabubuting bunga ng kanyang pananalita, pero ang hinahangad ng mapanlinlang ay umaakay sa karahasan. Ang taong nagbabantay sa kanyang bibig ay nag-iingat ng buhay niya, pero ang taong hindi kumokontrol sa mga labi niya ay mapapahamak. Naghahangad ang tamad pero wala siyang nakukuha. Pero ang masipag ay talagang masisiyahan. Ang matuwid ay napupuot sa kasinungalingan, pero ang ginagawa ng masama ay nagdudulot ng kahihiyan at kadustaan. Ang katuwiran ay nag-iingat sa walang sala, pero ang kasamaan ay nagbabagsak sa makakasalanan. May nagkukunwaring mayaman pero walang-wala naman. May nagkukunwaring mahirap pero napakayaman pala. Ang kayamanan ng isang tao ay pantubos niya sa kanyang buhay. Pero ang mahirap ay hindi man lang naglalagay sa panganib. Ang liwanag ng mga matuwid ay nagniningning, pero ang lampara ng masasama ay papatayin. Ang mga pangahas ay lumilikha lang ng away, pero ang marunong ay humihingi ng payo. Ang yaman na madaling makuha ay mauubos, pero ang yaman na unti-unting tinitipon ay darami. Ang inaasahan na hindi nangyayari ay nagpapalungkot sa puso. Pero ang hangarin na natupad ay gaya ng punong nagbibigay buhay. Ang humahamak sa tugubilin ay mananagot, pero ang nagpapahalaga sa utos ay pagpapalain. Ang turo ng marunong ay bukal ng buhay. Ilalayo nito ang tao sa mga bitag ng kamatayan. Kalugod-lugod ang may malalim na kaunawaan, pero puno ng problema ang landas ng mapandaya. Ang marunong ay kumikilos ng may kaalaman, pero ipinapakita ng mangmang ang sarili niyang kamangmangan. Ang masamang mensahero ay nagdudulot ng problema, pero ang mensahe ng tapat na sugo ay nagpapagaling.
Maraming salamat, Brother Odis, sa iyong husay na pagbabasa. Ikaw ay sinasanay sa arilin 10 ng ating brochure na pagtuturo. Ito yung pagbabago-bago ng boses. No? So tandaan natin kung ano ang dapat natin gawin is dapat itawid nating malinaw ang mga idea at abutin ang damdamin ng ating audience, yung tagapakinig natin. At sa tatlong paraan magagawa ito is una, iba-ibahin ang lakas ng boses, iba-ibahin ang tono ng boses, at finally, iba-ibahin ang bilis ng pagsasalita. Kung magagawa natin ito, tandaan natin, maging epektibo tayong ministro pag tayo ay nangangaral. Ngayon, tumungo na tayo sa second part ng programa natin sa maging mahusay sa ministeryo. Ito naman ay ang pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ang setting nito ay bahay-bahay. Kaya ito ay sa loob ng 3 minuto. Ito ay gagampanan sa atin ni Sister Ampi Calzo kasama ang kanyang partner na Sister Tess Hirotani. Napag-usapan natin kasi dito sa depressed area, ayaw tayong papasukin. Kaya sasamantalain ko pasukin tayo ni Tess at saka mapalagan niya ang sinasabi ng Biblia. Palagi ko kayong nakikita na nagbabahay-bahay. Kaya pinapasok ko na kayo. Salamat, Tess. Actually, Tess, ito ang anak ko si Shie. Hello. Ngayon, Tess, sa aming pagpunta dito sa inyong lugar, sa bawat kalsada, marami akong nakikitang poster. Iba't ibang kandidato at ibang partido. Sa ganung pamaraan, nalaman ko tuloy na ngayon pala ay election day. Opo. Oo nga, Ate Ampi. Kagagaling ko lang sa barangay hall at bumoto rin ako. Naunawaan ko ang kalagayang mo, Tisha. Pero, paminsan-minsan, ako naman nanonood ng telebisyon. Marami akong nakikita, nagsasalita ng iba't ibang plataforma. Pero sa kanilang sinasabi, hindi naman ako katotoo at ang ginagawa nila ayon lang sa kanilang kagustuhan. Pero Tisha, may ipabasa ako sa aking anak sa kawikaan Kaharian ng Diyos. Chapter 22, anak. Chapter 22, verse 44. Daniel 2:44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman, at ang kahariang ito ay hindi ibibigay sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kahariang iyon, at ito lang ang mananatili magpakailanman. Sana basta ng aking anak Tisha, anong naunawaan mo? Tunay nga maganda ang kaharian ng Diyos. Sino naman ang mamamahala nito? Kasi ayon sa Apocalypse 11:15, ang mamahala ay si Jesus. Ang kanyang kaharian ay gagamitin niya para ipagtanggol ang kanyang mamamayan. At sa nga pala, Tisha, sa umagang ito, meron akong ibibigay sa inyo. Itong tracts ang kaharian ng Diyos. Mayroon akong sulat para sa inyo. Pakibasa lang, please. At sa Tisha, napakaganda yan. Sige, babasahin ko to, Ate Ampi. Maraming salamat. At sa Tisha, next time, babalik ako 1 week. Dadalang kita ng brochure, Masayang Buhay, Magpakailanman. Salamat po. Okay, maraming salamat, Sister Pete, kasi ganun din si Sister Tess at si Sherry. No? Kayo naman ay sinasanay sa ating publication index or reference sa Aralin 2, number 5, yung makibagay. Kaya ang napakahalaga yung pakikibagay mga kapatid, lalo na sa topic na pag-uusapan natin. Tulad kanina, napag-usapan yung paksang tungkol sa gobyerno. Dahil kanina is halalan, so doon na pagmasid na nakibagay siya at doon sinimulan yung magandang topic. No? At kaya sa mga pagparaan na ating gagawin, matandaan, makakatulong sa atin o make sure na may yung kausap natin is dapat tayo mismo alam natin kung ano yung paksa na pwede nating i-open up sa kanila. Ngayon, dito naman tayo sa pagpapasimula ng pakikipag-usap, isa namang di formal na pagpapatotoo. Ito ay sa loob ng 4 na minuto. Ito naman ay gagampanan sa atin ni Sister Vicky Miranda kasama Sister Gacel Arjona. Ating po silang tunghayan sa loob ng 4 minutes na di formal na pagpapatotoo. Hi Gacel, good morning.
Uy, bigisan ka na naman pupunta, bis na bis ka na naman, nasa ka ba talaga pumapasok? Hindi ako pupunta ng trabaho. Isa kasi akong saksi ni Jehovah. Sabado at Lunes kasi yung pulong namin sa ibang salita, pagsamba sa Diyos. Napaka-busy mo naman, sayang, magkwentuhan pa naman sana tayo. Naku, okay lang. 1 oras pa bago magsimula yung pulong namin. Tsaka malapit lang naman bahay namin sa Kingdom Hall. Yung Kingdom Hall ba na sinasabi, dun, yun yung tawag sa simbahan ninyo? Oo, yun nga. Ano ba yung ginagawa nyo dyan sa Kingdom Hall na yan? Nagkakantahan ba kayo? Pastor ba ang tawag dyan sa leader nyo? Okay lang ba na mayroon akong ipapanood sa yung video, yung may pamagat na ano bang mayroon sa Kingdom Hall? Sige, patingin nga. Kumusta Gasil? Ano bang nagustuhan mo ba yung video? Nasagot ba yung tanong mo sa video na panood mo? Maganda yung video. Talagang nakita ko na mababait yung saksi kasi talagang ini-invite nyo ang mga tao, mga pamilya pa. Tama. Ano bang masasabi mo doon sa mga tao base sa napanood mong video? Base ka doon sa video, yung babae na in-interview, hindi siya nailang kahit na first time pa lang niya na dumalo sa pulong nyo. Pero mas maganda siguro ako mismo ang makadiscover niyan. Para ako talaga makapagsabi. Kung available ka sana ngayon, imbitahan kita na umatin sa pulong namin. Kaso mukhang may lakad ka rin eh. Ang totoo niyan, may date kami ng asawa ko. Kakain daw kami sa Jollibee. Kaso lang kanina pa, umalis siya, babalik daw siya, pero late na siya. Siguro, i-chat ko na lang yon. Sabihin ko na bukas na kami kakain, sama ako sa'yo. Tamang-tama. Sa halip na ma-stress ka, sama muna tayo sa Kingdom Hall para makilala mo rin yung mababait ko doong kaibigan. Sige, pero ilang oras ba yan? Wala pa namang 2 oras. Matapos na yung pulong namin. Magsimula ng 8:30, matapos naman ng 10. Sige, tamang-tama. Hindi na kasi ako nagsisimba. Feeling ko, napakamakasalanan ko na talaga. Sa tingin mo, mapapatawad pa ba ako ng Diyos? Matatanggap pa ba niya ako? Oo naman. Pero hayaan mong Bible ang sumagot sa mga tanong mo. Dito sa Jeremias 29:13, sabi dito, hahanapin ninyo ako at makikita ninyo ako. Dahil buong puso ninyo akong hahanapin. Kaya ayon dito, anong unang hakbang mo na gagawin para mapapalapit ka sa Diyos? Ang sabi diyan, hanapin siya ng buong puso. Napakaganda naman ng teksto na yan. Para bang dinidescribe niya ang Diyos na napakabait. Na para bang kapag lumapit ka sa Kanya, siguradong-sigurado ka nang papatawarin ka niya. Tama. Buti na unawaan mo. Tara na sa Kingdom Hall? Sige, kunin ko lang yung pagkuha. Okay, maraming salamat Sister Vicky, ganun din si Gasel. Kayo naman sinasanay doon sa publication reference natin na mahalin ang mga tao sa number 3, okay? Magmasid. So tandaan, dapat kung tayo ay mapagmasid sa kanyang ginagawa, lalo na doon sa ating kausap, lalo na titingnan natin yung expression ng kanyang mukha, yung kanyang kilos, dito tayo mag-a-adjust kung paano ang paraan ng ating pakikipag-usap sa Kanya. At sa pagkakataong ito, pwede tayong magtanong sa mga bagay na napansin natin para mag-start yung ating good conversation doon sa ating kausap. Kaya tandaan, wag din ipilit or pilitin o yung isang paksa na ayaw niyang pag-usapan. So tatandaan natin itong mga bagay na ito mga kapatido. Ngayon dito na tayo sa panghuli, sa maging mahusay sa ministeryo. Ito naman ay pahayag sa loob ng 5 minutes. Ang tema is mapapabuti ang mga anak kapag iginagalang at sinusunod nila ang mga magulang nila. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Mark Angelo Jacinto. Brother Mark, handa na kaming makinig. Kapag nadidinig ninyo yung mga ganitong salita, ano ang pumapasok sa isipan nyo? Kamusta ka? Mag-ingat ka. Kumain ka na ba? Huwag kang gagabihin. Anong oras ka uuwi? Mahal na mahal kita. Kadalasang naririnig natin iyan, mga kapatid, sa magkasintahan o sa nagmamahalan. Pero ang totoo, yung mga salita na yan ay una nating nadinig sa ating mga magulang. Kaya ngayon, paano natin may papakita na iginagalang at sinusunod natin ang ating mga magulang? O ano ba yung pwedeng mangyari pag hindi natin iginagalang o sinusunod ang ating mga magulang?
Pakisuyong samahan po ako sa pagbasa ng Biblia sa Efeso 6, 1-3. At kung nariyan na po kayo, ganitong pagkakasabi. Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil ito ay matuwid. Parangalan mo ang iyong ama't ina. Yan ang unang utos na may kasamang pangako para mapabuti ka at humaba ang buhay mo sa lupa. Doon sa teksto mga kapatid, no, pinapakita lang doon na para mapabuti tayo at tumaba yung ating buhay, kailangan natin sumunod sa ating mga magulang. Bilang paghalimbawa mga kapatid, bilang halimbawa, patawid tayo sa isang pedestrian lane at sabi ng inyong magulang, anak, kumapit ka lang sa akin. Kung iginagalang mo ang iyong magulang at sinusunod, kakapit ka. Pero kung hindi mo ginagalang at sinusunod ng iyong magulang, hindi ka kakapit at pwede mong itong ikapahamak. Doon pa lang makikita natin yung kahalagahan mga kapatid. Kaya ang tanong, anong aral matutuhan natin dito mga kapatid? Natutuhan natin dito na may magandang maidudulot pala yung paggalang at pagsunod sa ating mga magulang. Kasi mailalayo tayo nito sa kapamakan at mapapanatili ang ating kaligtasan kung makikinig tayo sa kanila. Kaya tandaan natin, pag palagi natin gagalangin at susundin ang ating mga magulang, hindi lang sila napapasaya natin, kundi mas lalong napapasaya natin ang ating Diyos na Jehova. Kaya para sa mga kabataan sa ating kongregasyon, huwag ninyong isipin na pag kayo'y pinagigipitan ng inyong mga magulang dahil mahal nila kayo o ayaw nila na mag-enjoy kayo. Sa halip, lagi nating tandaan na kaya ginagawa iyan ng ating mga magulang dahil gusto nila na mapabuti tayo. Yan. Kaya mga kabataan, tandaan natin na ang payo ng mga magulang ay isang proteksyon. O hindi ito yung pag-iigpit o pagbabawal. Totoo, minsan mahirap sumunod. Pero lagi nating tandaan na kapag hindi natin palagi sinusunod o ginagalang ang mga utos ng ating magulang, parang hindi na rin natin sinusunod ang utos ni Jehova. Kaya bilang pagkatapos mga kapatid, nais kong banggitin ang sinasabi ng Kawikaan 1:8. Makinig ka, anak ko, sa disiplina ng iyong ama, at huwag mong kalimutan ang tagubilin ng iyong ina. Katulad ng Diyos na Jehova na nagmamahal sa mga kabataan, sana'y may pakita natin lagi yung mga paalalang ito. Dahil mapapabuti tayo kung palagi nating igagalang at susundin ang ating mga magulang. Maraming salamat, Brother Macbac, sa inyong pahayag hinggil sa mapapabuti ang mga anak kapag iginagalang at sinusunod nila ang mga magulang natin. Ikaw naman ay sinasanay sa Arilin 16 ng ating aklat na pagtuturo na kapag papatibay at positibo. No? So, tandaan kung ano ang ating dapat gawin. Huwag tayong mag-focus dun sa problema, but mag-focus tayo dun sa solusyon at sa mga bagay na pwedeng magpakilo sa ating tagapakinig. At magagawa natin ito sa tatlong paraan. Una is dapat meron tayong positibong outlook. No? Pangalawa, limit lang natin yung mga negative na impormasyon at kung hindi naman maiiwasan yung topic na yon, magbigay lang tayo ng isa pero huwag tayong magdudwell so much dun sa negative information na yon. At pangatlo, gamitin natin ang Biblia para mapatibay ating tagapakinig. Sa tatlong bagay na to, pag nagawa natin to, maging effective ang ating ministro. Kaya tandaan natin yung pahayag kanina na mapapabuti mga anak kapag ginagalang at sinusunod nila mga magulang nila. Kaya tandaan natin na tayong lahat ay naging kabataan din, dumaan din sa bagay na to, at lalo na ang mga kabataan sa panahon natin sa ngayon, mahigit na mas kinakailangan na tayo sumunod sa ating mga magulang. At dito na nagtatapos yung ating second part ng programa natin. Tayo na tumungo dito sa ikahuli, ang pamumuhay bilang Kristiyano. At dito tayo muna inihimok na tayo po'y tumayo. Ito'y angkop sa ating kalagayan. At awitin po natin yung song number 77 na may pamagat na Liwanag sa Mundong Madilim. Ito'y halo sa 2 Korinto chapter 4 verse 6. Kaya kung ito'y angkop sa ating kalagayan, tayo po'y tumayo at mawit ng papuri sa ating Diyos na Jehova.
Huling part ng programa natin, pamumuhay bilang Kristiyano. Ang topic is, ang liwanag ng mga matuwid ay nagniningning. Ito ay pagtalakay, may kasamang video na papanoorin. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Tom Villavicencio sa loob ng 8 minuto. Brother Tom, handa na kaming makinig. Bakit masasabi natin na walang makakapantay sa kaalaman at karunungan na makikita natin sa salita ng Diyos? Kasi kung ikakapit natin at susundin yung ating mga matututunan dito, tiyak na mapapabuti tayo at magiging masaya. At yan ang hindi kayang ibigay ng sanlibutang ito. Paano ba naging totoo ito sa isang kapatid? Di panoorin natin yung video na may pamagat na hindi may bibigay ng sanlibutan ang isang bagay na hindi nito taglay. Pakisuyo po. Lumaki ako sa bayan ng Poykovsky na may mabituing kalangitan at magagandang fir tree. Naisip ko na ito ang pinakamagandang lugar sa mundo. Laging sinasabi ni nanay na pagmasdan ko ang kagandahan ng mga nilikha. Lagi rin niyang sinasabi, "Anak, mahalaga na mamuhay ka sa tamang paraan." Pero lagi kong itinatanong, bakit tayo naririto? Bakit napakaraming pagdurusa, kawalan ng hustisya, sakit? Noong 18 ako, nag-aral ako ng karate na tinatawag na Kyokushinkai. Isipin ng isang grupo ng mga nakakimono at nakapila, wala silang kinakatakutan at nagpa-practice sila para palakasin ang mga suntok at sipa nila. Naisip ko, ito na yung matagal ko na hinahanap. Naging tunguhin ko na makatuntong sa World Championship, manalo at maging sikat para makilala ang pangalan ko at matandaan ang susunod na mga henerasyon. Kahit tinuturuan kami ng paggalang at disiplina sa sarili, nakita ko na hindi naman talaga sila namumuhay ng gayon. Minsan, habang nakaupo, nakadama ko ng matinding kalungkutan at hindi yun mawala-wala. At sa kauna-unahang pagkakataon, kinausap ko ang Diyos. Tapos, nanalangin ako, hindi ko po kayo maintindihan. Napakaganda po ng mga nilikha niyo. Pero bakit napakaraming pagdurusa? Ito po ba yung gusto niyo? Yung ganitong buhay namin? Siguro mga 4 na oras akong nanalangin. Napakalungkot nun. Kasi nakikita mong may mga nilikha pero hindi mo kilala ang may likha. Talagang napakalungkot ko nun. Di nagtagal, may kumatok sa pinto namin. Mga saksi ni Jehovah. Nag-aral ako ng Biblia. Ang dami kong natutuhan. Minsan, tiningnan ako ng sister na nagba-Bible study sa akin. At habang tinitingnan niya mga pasako at yung kamay ko, huminga siya ng malalim at napailing. Sabi ko, may problema po ba? Sabi niya, alam mo, nasasaktan ako. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, dahil kasi dyan sa mga pasamo sa kamay, sa siko at mga binti, lahat ng yan, hindi ka ba nasasaktan? Sabi ko, nasasaktan po. Tapos sabi niya, alam mo, nasasaktan ako sa nakikita ko sa iyo. Doon ko naunawaan na si Jehovah ang tunay na Diyos at ito talaga ang katotohanan. Napakahirap, napakalakas ng panggigipit ng mga kapamilya at kaibigan ko. Pero ang pinakamahirap para sa akin ay ang iwan ng karate. 1 taon na lang bago ang World Championship, pinaghandaan ko to. 5 taon na akong nagsisikap para maabot ang tunguhing ito. Ang sarap sa pakiramdam na hinahangaan ka kapag nanalo ka at napabagsak mong kalaban mo. Kaya lumaban ako sa World Championship. Nang 4 na lang kaming natitira at kailangan ko makipaglaban para sa 3rd place, gusto kong hilingin sa trainer ko na huwag na itong ituloy kasi bugbog na ang buong katawan ko. Pero sabi niya, alam mo, mahal ka namin, kaya lumaban ka. Nang mismong pagkakataong yon,
Naikumpara ko ang pag-ibig ng sanlibutan at ang pag-ibig ng organisasyon ni Jehovah. Parang sinasabi ng sanlibutang ito, mahal ka namin, lumaban ka at mamatay. Sinasabi naman ng organisasyon, nasasaktan ako sa nakikita ko sa iyo. Nakita ko na hindi maibibigay ng sanlibutan ang isang bagay na hindi nito taglay, ang pag-ibig. Pero lumaban pa rin ako at naging bronze medalist. Habang nakatayo sa stage, nakita ko na ang kasikatan sa harap ng mga taong walang pagmamahal sa iyo ay walang halaga. Kapag kasikatan ng pangunahin sa isang tao, lagi niyang madarama ang kabiguan at kalungkutan. Kaya nagdesisyon akong iwan ng karate. Nagsimula akong mangaral at nabautismuhan noong 2005 sa konbensyon sa Kurgan. Pagkatapos, pumasok ako sa buong panahong paglilingkod. Nag-aral ako ng wikang Tatar para makatulong sa teritoryong yon. Ngayon, kapag pinagmamasdan ko ang mabituing kalangitan, punong-puno na ako ng pag-asa kasi nakilala ko na kung sino may gawa ng lahat ng ito. Ang ating maibiging may likha, ang Diyos na Jehovah. Iyagovo Boga. Maraming salamat po. Kaya dumako po tayo doon sa ating tanong. Paano ipinakita sa karanasan ni Sister Gay Nansina na mas nakahihigit ang liwanag ng mga matuwid kaysa sa lampara ng masasama? Paano po ipinakita? Si Sister Siki po sa likod. Yung kaningningan o fame ay panandalian lang. Oo, pwedeng maabot dito kung sino man yung nagnanais talagang maabot dito. Pero ang lampara nila o ang ningning nila ay lumilipas din. Samantalang ang liwanag ng mga matuwid, ito ay yung magandang kinabukasan, hindi sa panahon ngayon, kundi sa pinangakong bagong sanlibutan ni Jehovah. Yan, maraming salamat po. Si Sister Ampi po. Actual itong naranasan ng pamangking ko. At ikininto niya sa akin, nag-aral siya ng judo at karate. At kailangan niyang baguhin ang birthday niya para makasali sa kompetisyon. Marami siyang trope. At saka natanggap pero sa panahon na yung hindi inaasahan, siya ay nagbuntis sa kanyang panganay na anak na maganda. Ngayon naman, sulit na sulit ang ginawa niya. Siya at ang tatlo niyang anak, sila lahat saksi ni Jehovah. At hindi lang yung bunso. Pagkatapos magaganda sila lahat at pogi pa. Sa lahat ay regular silang dumadalo sa pagpupulong. Sinakripisyo nila ang larangan ng sanlibutan dahil sa kaluwalhatian ng Diyos na Jehovah. Yan, maraming salamat po. Malamang na marami rin kayong mga isinakripisyo tulad ng kapatid. At malamang na naging masaya kayo noon. Tamang-tama yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa Filipos 3:8 na yung mga nakikita natin sa sanlibutang ito ay pansamantala lamang at basura lamang. Kaya para sa pampamilyang pagsamba, kung nais po ninyong manood ng video, meron po dyan na paksa na binago ng katotohanan ng Biblia. Tsak na mapapatibay po kayo. Yan po ay mga 37 na video. Pwede po niyong panoorin. Maraming salamat, Brother Tom. Tumungo na tayo sa ating lokal na pangangailangan. Sa ating local needs, ang topic is lubusang patawarin ang isa't isa. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Christian Cal. So, Brother Christian, na nakamakinig. Basahin natin itong Colossus 3:13. Patuloy ninyong pagtiisan ang isa't isa at lubusang patawarin ang isa't isa kahit pa may dahilan kayo para magreklamo laban sa inyong kapwa. Kung paanong lubusan ko kayong pinatawad ni Jehovah, dapat
na ganon din ang gawin ninyo. Diyan na nagtatapos bahagi ko. Hindi ko na kailangang explain. Di ba? Napakadali, no? Sige, magbigay tayo ng senaryo. Naalala nyo ba yung pahayag na sumulong sa pagkamay gulang na dapat hindi tayo sensitive, maging, basta wag maging sensitive, no? Matitisurin, no? Marami ang natuwa at nag-text pa nga galing Europa, ang sabi niya, napapanahon at nakapagpapatibay ang pahayag. Alam nyo ba, sabi niya, alam nyo po ba, di pa lumipas ang 1 linggo, nagtalo na sila. Siyempre, itago natin ulit sa pangalang Easy, no? At Kuya Bong, no? Siyempre, may asterisk yan, binago ang pangalan. Dahil sa kultura, at siguro, may edad na si Kuya Bong, no? Medyo diretsahan na siya magsalita. Wala nang preno. Na hindi niya namamalayan, nakakasagasa na pala siya. Pero hindi naman yun ay may mali siyang intensyon. At si Easy, dahil bata pa, ay sa tingin niya, dinadamay yung pamilya niya. Kaya doon nagsimula ang episode 1. Sa episode 2 naman, ginamit ang social media para doon iparating, ihatid yung damdamin ng isa. At ang sabi sa social media, sa post, nagje-general meeting na ba yung mahilig kumain ng puto bongbong? Pakita natin yung slide. Binago yung pagkain. Ito ang problema. Baka may nag-like at may nag-share. Yan ang problema. Kaya tanungin, kung kayo, tatanungin ko kayo mga kapatid sino ang pipiliin ninyo? Easy? Kuya Bong? Diyan ko kayo sasawayin. Teka, medyo mabigat na pananalita. Diyan ko kayo itutuwid. Teka, parang didisiplinahin, no? Ulitin natin ang tanong. Kay Easy ba kayo o kay Kuya Bong? Diyan ko kayo ikokorek. Dahil wala dapat kayong piliin dyan. Kasi dyan magsisimula yung pagkakabaha-bahagi. Kuha nyo, mga kapatid. Naunawaan na, balik natin, no? Yung Colossus 3:13, walang paliwanag na to eh. Hindi kailangan ipaliwanag to, napakadaling intindihin. Ayan, no? Ulitin ko lang, ha? Ano ba yun? Colossus 3:13. Sabi, patuloy niyong pagtiisan ng isa't isa. Ibig sabihin, sigurado. Walang duda. Darating talaga ito. Kailangan nating pagtiisan ng isa't isa. Gawin nating isang word tong pagtiisan ng isa't isa. Mapagpasensya. Dapat mapagpasensya tayo. Kasi kapag mapagpasensya tayo, mga kapatid, hindi mo papansinin yung ugali ng kinaiinisan natin. Sigurado yun. Kasi mapagpasensya tayo eh. Hindi natin kaiinisan yun. At dahil doon, natutulungan tayo maging mapagpatawad. Kaya sabi dito, lubusan. Sulat to sa atin, mga kapatid. Hindi biro to. Lubusan talaga. Totally. Wipe out.
na patawarin natin yung isa't isa. Kasi sigurado, magkakamali tayo. Walang duda. Maski ako, magkakamali sa inyo. Kahit sino, magkakamali sa inyo. Handa nyo bang patawarin? Diba? Okay. Alam nyo ba sa episode 3? Yung mga elder nagkagulo na. Oo, nagkagulo na. At alam nyo ba, yung sumunod? Pakisuyo yung sumunod na slide. Okay, sige, salamat. Kaya, nakita natin, mga kapatid, kapag tayo nagpatawad, hindi tayo magtatanim. Sigurado yan. Hindi tayo magtatanim ng galit. Kasi, alam nyo ba, mga kapatid at mga kaibigan, requirement to. Requirement sa atin to, sa mga Kristiyano. Isulat nyo to Mateo 6:14, Marcos 11:25, Efeso 4:32. Yan ang requirement natin sa atin. Magpatawad, patawarin ang isa't isa. Isama mo na yung Colossus 3:13. Kaya anong gawin natin? Makipagpayapaan tayo. Makipagpayapaan at hindi natin patutunayan kung sino yung tama o yung mali. Wala. Ito matututunan natin. Okay, sa mga elder. Tayong mga elder, ang goal natin, makipagpayapaan ang bawat isa. Hindi tayo korte. Rule, court of law ng men. Hindi. Okay? Tayong mga elder, ang goal natin makipagpayapaan. Hindi natin hinahanap kung sino yung tama o kung sino yung mali. At ganun din kayo. Yung mga nagkakasala, nag-aaway sa isa't isa, nagtatalo, hindi kayo dapat magkita kung sino ang tama o mali. Hindi ganun. At hindi natin gagamitin ng social media para ilabas yung sama ng damdamin natin. O ipakita, dito ako. Hindi. Wag na wag, mga kapatid. Kasi simula yan ng pagkakabuklod, yung pagkakahati-hati. Alam nyo ba, ibalik natin dun sa napag-aralan natin. Ang ganda to Araling 5. Yung taon na to, Araling 5, 6, 7, 8. Yang apat na yan. Sa Araling 5, yung kung anong pakinabang natin sa pag-ibig ni Jehova, hindi obligado si Jehova na ibigay yung anak. Pero gusto niya. Gusto ni Jehova dahil mahal niya tayo. Dahil gusto niyang magpatawad. At anong matututunan natin? Hindi rin tayo obligado, mga kapatid, na hanapin yung mali. Patawarin na natin kaagad. Hindi natin hinahanap kung sino yung tama o mali. Patawarin na natin. Requirement, mga kapatid. Requirement. Araling 6. Pahalagaan ang pagpapatawad ni Jehova. Alam nyo ba, mga kapatid, kung hindi natin pahalagahan, sabi doon, inhalin tulad tayo parang sa hayop. Anong ibig sabihin? Kung walang tulong ni Jehova, hindi na tayo magkakaroon ng pag-asang mabuhay. Wala na, parang hayop na. Yun yung Araling 6. Araling 7, pakinabang sa pagpapatawad ni Jehova. Kahit paulit-ulit nagkakasala ang isa, pinapatawad tayo ni Jehova. At yun ang tunay na kapatawaran. Tayo, mga kapatid, kahit magkamali, kahit ang isa mag-sorry na, tanggapin nyo na. Tunay man yun o hindi. Kasi hindi naman natin nababasa yung damdamin ng isa. Di ba? Malay mo, talagang gusto naman niya mag-sorry, pero parang hindi sincere. Huwag na. Hindi yun. Ang nakakabasa lang yan, si Jehova. Kaya pag sinabing tunay, si Jehova lang nakakabasa. At sa Araling 8,
tularan ang pagpapatawad ni Jehovah. Mahirap magpatawad, pero personal decision nyo yun. Alam nyo ba, sabi nung Roma 12:18, ang ganda dun eh. Sabi dun eh, kung posible, at depende sa inyo, sabi dun makipagpayapaan kayo. Ang ganda ng sinabi ni Jehovah. Hindi niya tayo pinipilit. Hindi. Pero requirement. Nagbigay siya ng requirement. Pero hindi sa pilitan. Diba? Okay. Kaya, bilang pagtatapos, ito yung 4 na makakatulong sa atin. Manalangin kay Jehovah. Makipagkasundo. Matthew 5:23-24. Magtiwala kay Jehovah, hindi sa pakiramdam. Totoo, magiging bias tayo. Totoo yan. Pero ang bias natin dapat kay Jehovah. Kung kakampi tayo, kay Jehovah. Dapat God-oriented tayo. Susunod na yung pagiging family-oriented. Kasi talaga, sa totoo, si Inuna, family-oriented eh. Sanay na sanay tayo dyan eh. Kaya kapag may sinabi ang Diyos, ganito, mas uunahin yung pamilya. Kahit anong mangyari. Pero God-oriented dapat. Yun ang uunahin natin dahil nag-aaral tayo. Nakita natin. Kaya ngayon, pwede kong sabihin kay Sherin, mas mahal ko si Jehovah kaysa sa iyo. Mas mahal ko si Jehovah kaysa sa mga anak ko. Ganun dapat. God-oriented. At susundin natin yan. Okay? At yung huli, maghanap ng magagandang katangian. Kung sakaling wala kayong makitang magandang katangian, kahit good morning na lang, nag-good morning siya, palangangiti sa iba, hindi palangiti sa inyo, tanggapin nyo na yon. Basta maghanap kayo ng magagandang katangian. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy pagtiisan at lubusang patawarin ang isa't isa. Dahil kung hindi ko nababaguhin ang pangalan ng pagkain. Maraming salamat, Brother Caso. Ngayon, tumungo na tayo sa huli sa pag-aaral ng Kongregasyon sa Biblia, ang ating chapter 26, paragraph 9 hanggang 17, sa lubusang magpatotoo. Yan. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Danilo Calso kasama ang kanyang tagapagbasa. Atin po silang tawagin. Dito tayo sa puro paglalakbay ito, no? Yung unang paglalakbay nila mula sa Caesarea, malapit sa Jerusalem, nakarating na sila ng Sidon, tapos nakarating na rin sila ng Mira. Pagdating sila ng Mira, lumipat sila ng ibang barko, mas malaki, ano? At doon nga, nakasakay na yung 276 na pasahero. Papuntang Rome na yon, yung barko na yon. Okay? Ngayon, para ma-appreciate natin ito, isama natin ang ating sarili na kasama tayo doon sa biyahe, sa paglalakbay. Nakasakay tayo doon sa barko, papuntang Rome. No? Isama natin ang sarili para ma-appreciate natin ang ginawa ni Pablo. Dito tayo sinahampas ng unos. Paragraph 9 and 10, pakisuyo, Brother Carlo, basahin natin 9 and 10. Plano sana ng kapitan ng barko na ituloy ang paglalayag, pakanluran mula sa Sinido, pero ayon sa nakasaksing si Lucas, pasalungat ang hangin sa kanila. Habang papalayo ang barko sa baybayin, humihip ang malalakas na hangin mula sa hilagang kanluran at mabilis nitong itinulak ang barko patimog. Kung paanong naglayag noon ang barkong sinasakyan ni Pablo malapit sa isla ng Cyprus para makapagkubli sa pasalungat na hangin, gayon din ang ginawa nila ngayon sa isla ng Creta. Nang makalampas ang barko sa Salmones sa may dulong silangan ng Creta, medyo bumuti na ang paglalayag. Bakit? Ang barko ay napadpad sa gawing timog ng isla, kaya kahit paano ay nahaharangan na ito mula sa malalakas na hangin. Tiyak na nakahinga ng maluwag ang mga sakay ng barko, pero pansamantala lamang ito.
Hanggat nasa laot pa ang barko, alam ng mga mandaragat na nanganganib pa rin sila sa nalalapit na taglamig. Hindi pa tapos ang problema nila. Detalyadong inilahad ni Lucas, pagkatapos ng mahirap na paglalayag sa may baybayin sa Kreta, nakarating kami sa magagandang daungan. Kahit naharangan na ang malalakas na hangin, mahirap pa rin kontrolin ang barko. Pero sa wakas, nakakita sila ng isang luok na pwedeng pagbabaan ng angkla. Gaano sila katagal doon? Sinabi ni Lucas na mahabang panahon. Dahil nagtagal na sila roon, mas mahihirapan na silang makaalis. Mas delikado na kasing maglayag kapag Setyembre o Oktubre. Okay, so ito unang tanong natin, ano? Anong mga hamon ang bumangon noong nasa may Kreta na ang barko? No? Anong problema? Siyempre, andun tayo, halimbawa, nakasakay tayo doon. Anong mga hamon doon ang bumangon noong nasa Kreta na yung barko? Ano pansin niyo mga kapatid? Okay, sino una sasagot? Brother Chito Arjona, please. So, yung gaya ng pagpatuloy ni Lucas, no? Sabi niya, nung medyo lumalakas ang hangin, pasalungot sila. Tapos parang nahirapan na sila, no? Magawad. At medyo hindi favorable ang panahon na nagkaroon ng bagyo. Yun. Bakit nga pala mahirap ang biyahe ng mga panahong yan? Ano? Bakit kaya? Anong panahon kaya yan? Mga September at October, anong weather, anong season kaya yan? Bakit mahirap pagbiyahe, Brother Nolan? Mahirap talaga yun kasi taglamig. Kapag gano'n na taglamig, hindi ka tatagal sa labas ng barko. Lagi ka na sa loob ka. I think ka makabantay kung malalaki na ba yung alon kasi nasa loob ka. Kaya doon, mahirap talaga maglakbay kapag gano'n yung mga panahon na yun. Ayun, okay. Di ngayon, nakahanap sila ng daungan, kumbaga Fair Havens, magagandang daungan yun eh. Pero maliit na port lang yon. Ngayon, tingnan natin kung ano ang iminungkahi ng mga pasahero kay Pablo nung naroon sila sa magagandang daungan na yon. 11. Malamang na humingi ng payo kay Pablo ang ilang pasahero dahil ilang beses na rin siyang nakapaglayag sa Mediteraneo. Nagmungkahi siya na wag na silang tumuloy sa paglalayag. Kung tutuloy sila, posibleng mawasak ang barko at mawala ang kargamento at malamang na may mamatay pa nga. Subalit gusto ng kapitan at ng may-ari ng barko na magpatuloy sa paglalayag dahil iniisip nila siguro na dapat silang makahanap agad ng isang mas ligtas na lugar. Nakumbinsi nilang opisyal ng hukbo na si Julio at naisip ng karamihan na dapat nilang piliting makarating sa Phoenix, isang daungan sa gawi pa roon ng baybayin. Baka mas malaki ang daungan nito at mas magandang doon magpalipas ng taglamig. Kaya nang maging banayad ang ihip ng hangin mula sa timog, naglayag na sila. Ayan. Anong iminungkahi ni Pablo sa mga kasama niya sa barko, pero anong napagpasya ng karamihan? Andun pa sila sa daungan, Sister Masangkay. Si Apostol Pablo nga po ay bihasa, may kinalaman sa paglalayag at ang nagpangyari po na humingi ang tulong mga kasama niya sa barko. Pero ang minungkahi nga po ni Apostol Pablo na wag silang tumuloy sa dahilan na yung paglalayag nila ay pwedeng mawasak po yung barko o yung iba ay mamatay po. Kaso nga lang po, yung kapitan ng barko ay gusto pa rin niyang tumuloy. Yan, siguro yung kapitan ng barko, kaya yung mga... Ano ba yung sasakyan? Pampasahero ba or ano? Kung bakit kailangan gusto nila makarating sa kanilang destinasyon. Ano ba yung sasakyan nila? Pangpasahero o pangkargamento? Ayun na lang. Pili na lang kayo doon sa dalawang yun. Brother Jerry. Pangkargamento yun. Kaya kailangan makarating talaga sa paroroonan yung mga dala nila. Ayun. Kaya gusto umalis siguro marahil, Dahil siyempre business Gusto nila makarating na doon para makakolekta na sila. Yun siguro marahil ang dahilan kung bakit ito may-ari
At mga ilang nakasakay doon ay gusto nang umalis. Kaya may mga pandayang Kaya dahil sa banayad ang ihip ng hangin, parang hindi delikado, anong ginawa nila? No? Okay, Sister Presi. Presi. Yung banayad lang pero anong ginawa nila? Kaya nung naging banayad na yung hangin, tinuloy nila yung paglalayag nila. Yan, tingnan natin ngayon dito sa 12 kung ano nangyari. Pero heto't may panibago silang problema. Isang napakalakas na hangin o bagyo mula sa hilagang silangan. Pansamantala silang nakapagtago sa likod ng isang maliit na isla na tinatawag na Cauda, mga 65 kilometro mula sa magagandang daungan. Sa kabila nito, nanganganib pa ring mapadpad ang barko patimog hanggang sa sumadsad ito at mawasak sa baybayin ng Aprika. Nataranta ang mga mandaragat kaya dali-dali nilang isinampa sa kubyerta ang maliit na bangkang hila-hila ng barko. Nahirapan sila dahil malamang na puno na ng tubig ang bangka. Pagkatapos, sinikap nilang talian ang katawan ng barko sa pamamagitan ng mga lubid o kadena para hindi bumigay ang mga tabla nito. Ibinaba nila ang layag at ginawa ang lahat para makaligtas sa bagyo. Talagang nakakatakot. Sa kabila ng mga pagsisikap na iyon, ang barko ay patuloy na hinahampas ng unos. Nang ikatlong araw, itinapon nila ang ilang kargamento ng barko marahil para pagaanin ito. Yan, so pagkaalis sa Creta, anong panganib ang naparap sa barko at anong ginawa ng mga tripulante? Nagkaroon ba ng bagyo, malakas na unos o ano? Kasi nung panahon natin, ngayong panahon natin, may pangalan ng bagyo, di ba? Yolanda, ganyan. Basta may pangalan. Nung bang panahon nila, may pangalan din ba bagyo? Nabasa niyo ba yung Gawa 27:14? Ano yung pangalan ng bagyo? Doon sa dulo, si Brother Mali, please. Gawa 27:14, Euro Aquilo. Ayun, mayroong pangalan ng bagyo, no? So, ayan, binagyo sila, anong ginawa ng mga tripulante? Anong ginawa? Para medyo ma-safe sila, no? Kasi nakakatakot yung pan na yun Malakas ang bagyo doon, Brother Isi. Medyo nag-iba sila ng konti ng course. Nagtago sila sa likod ng isang island. Kasi alam naman natin, medyo mas-shield sila doon sa hangin. May iba pa silang ginawa. Hinatak nila yung maliit na bangka, inilagay nila sa deck kasi napupuno na ng tubig yun. Kung yun ay mapuno ng tubig, pabigat pa yun, o kaya maanod, maaari silang daling kung saan. Binabari nila yung layag para hindi na rin sila tangayin pa. Good. 13. Sa 13 tayo. Tiyak na naghari ang matinding takot. Pero tiwala si Pablo at ang kanyang dalawang kasama na makaliligtas sila. Tiniyak ng Panginoon kay Pablo na makapagpapatotoo ang apostol sa Roma at sa kalaunay uulitin ng isang anghel ang pangakong iyon. Pero gabit araw, sa loob ng 2 linggo, hindi pa rin humuhupa ang bagyo. Dahil sa walang tigil na pag-ulan at sa makapal na ulap na tumatakip sa araw at sa mga bituin, hindi matukoy ng kapitan kung nasaan na ang barko at kung saan ito patungo. Hindi na rin sila makakain. Sino ba naman ang makakakain? Gayong lahat ay ginaw na ginaw, basang-basa, hilong-hilo, at takot na takot dahil sa patuloy na paghugupit ng bagyo. So anong pakiramdam ng mga nakasakay sa barkong sinasakyan ni Pablo habang bumabagyo? Brother Behulio, please. Binanggit dito, sabi, matinding takot ang nararamdaman ng mga tao ron. Pero sa kabila nun, yung mga lingkod ni Jehovah, si Pablo at saka yung dalawa niyang kasama, mitiwala sila na talagang yung sinabi ng anghel na sila ay makakarating at magpapatungo sa Roma. Kaya pinangahawakan nila yun. Kaya hindi sila natatakot. Pero napansin natin, yung karanasan nila araw at gabi, ay binabagyo sila pero hindi na rin sila makakain. Tapos sabi rito, mahirapan na rin maglalayag kung maglalayag yung barko kasi wala silang masusundang bituin kung nasaan silang lugar kasi natatakpan mismo yung kalangitan. Kaya wala silang guide sa paglalakbay. Oo nga naman, mahirap kasi
ang basihan lang ng biyahe nila yung kung ano yung nasaan yung araw, nasaan yung mga bituin. Brother Tom, may nakita ka ba yung punto rito, please? Kaya kung ikaw ay isa sa mga nakasakay sa barko ngayon, talagang baka hindi ka talaga makakain. Kasi binanggit doon sa paragraph, gabit araw, tapos 2 linggo. Biruin mo yung 2 linggo. Sa atin, kapag ka bumabagyo, 30 minutes lang, talagang takot na yung mga tao kung hahampas yung mga hangin at ulan. Pero sina Pablo talagang matindi yung kanilang naranasan at talagang mawawalan ka ng pag-asa doon sa kalagayan nilang iyon. Oo, sa gitnang dagat ka no? Di ba? Talagang matindi. Okay, 14 at 15 na tayo, please. Tumayo si Pablo at inulit niya ang nauna niyang babala, pero hindi sa paraan na para bang naninisi. Sabi ko na sa inyo Sa halip, ang mga nangyaring iyon ay patunay lamang na mapagkakatiwalaan ang kanyang sinabi. Pagkatapos, sinabi niya, lakasan ninyo ang loob ninyo dahil walang mamamatay sa inyo. Barko lang ang mawawasak. Tiyak na isang kaaliwan para sa mga nakikinig sa kanya ang pananalitang iyon. Siguradong tuwang-tuwa rin si Pablo at nabigyan siya ni Jehova ng gayong mensahe ng pag-asa na maibabahagi niya sa mga kasama niya sa barko. Dapat nating tandaan na mahalaga kay Jehova ang buhay ng bawat tao. Nagmamalasakit siya sa bawat individual. Isinulat ni Apostol Pedro tungkol kay Jehova, hindi niya gustong mapuksa ang sinuman, kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi. Kung gayon, dapat nating sikaping maipaabot agad sa mas maraming tao hanggat maaari ang mensahe ng pag-asa mula kay Jehova. Buhay ang nakataya. Malamang na nakapagpatotoo na si Pablo sa maraming kasama niya sa barko tungkol sa pangako ng Diyos. Ngayon nakikinikinita na nilang mawawasak ang barko. Napakagandang pagkakataon ito upang mabigyan sila ni Pablo ng matibay na dahilan para umasang makakaligtas sila. Sinabi niya, ngayong gabi, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin ay nagsugo ng isang anghel at sinabi nito, huwag kang matakot, Pablo. Tatayo ka sa harap ni Cesar at ililigtas ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa barko. Pinasigla sila ni Pablo. Kaya lakasan ninyo ang loob ninyo, mga lalaki, dahil naniniwala akong gagawin ng Diyos ang lahat ng sinabi sa akin ng anghel. Pero kailangan nating mapadpad sa baybayin ng isang isla. So dito tayo sa paragraph 14. Bakit inulit ni Pablo sa mga kasama niya sa barko ang una niyang babala? Brother Roy. Inulit niya kasi buhay nila nakataya, gayon din ang kay Pablo. Kaya talagang mahalaga sa kanila yun na malaman din nila sa pamamagitan ng kanyang paalaala na walang mamamatay sa kanila at barko lang ang mawawasak. Parang ano yun Kaya sabi ni Pablo, para bang ginawa niya ba yung masunurin dapat doon sa mensahe na kanyang sinasabi at dapat lakasan nila ang loob nila at siguradong totoong-totoo ang pangako ni Jehova kay Pablo. Yung bang pagsasalita niya, para bang, kumbaga, yan na nga sinabi ko sa inyo. Ganun ba ang meaning ng kung bakit niya inulit? Brother Esek, please. Hindi naman, hindi siya naninisin yun. Inulit niya lang yun, pero ang ganda nung pag-ulit niya. Kasi nung unang babala niya, sinabi niya, pwede tayong kasama tayo, pwede tayong mamatay. Bukod doon sa masisira yung barko, kargamento. Pero doon sa pangalawa, sinabi niya na barko na lang yung masisira at yung buhay natin pwede maligtas. Kaya makikita natin na hindi niya sinisi. Kasi sinabi niya na maliligtas tayo, hindi tayo mamamatay doon sa bagyo na yun. Yan, oo. Ngayon, ano ang matuwan natin sa mensahe ng pag-asa na binahagi ni Pablo? No? Sister CK? Na sana tayo din, tularan natin si Pablo maging source of pampatibay sa iba. Lalo na kung ginagawa natin to sa pangangaral, lalong higit sa loob ng kongregasyon, mas matindi ang salot or pang-uusig na ginagawa ni Satan dito sa loob ng kongregasyon, nagkakagulo, hindi nagkakaunawaan. Mahirap to. Ito yung ganitong sitwasyon na gustong-gusto ni Satan, pero tayo sana wag magkampihan gaya ng sinabi kanina, kundi maging source tayo ng pampatibay sa kanila at magpatawaran. Okay, yeah. So, ano pa nakita niyo rito mga kapatid na magandang punto pa na posibleng
effective yung kanyang pangaral, posible makinig ang ang mga pasahero, yung mga tripulante, lahat yun, ano, Brother Odi? Maganda kung tutularan po natin yung paraan ni Pablo magbigay ng mensahe at mampatibay doon sa mga tripulante. Kasi pwede naman sanang pakonsensya yung paraan niya ng pagsasabi na, di kasi kayo nakinig sa akin, sana nag-stop over muna tayo, tuloy nawasak ang barko. Pero hindi. Sa halip, binigyan niya ng assurance yung mga tao doon na hindi mamamatay tayo, kundi yung barko lang yung mawawasak. So, anong lesson natin doon? Yung ginawa ni Pablo na pangangaral pa rin ng mabuting balita na Brother Bong Libres. Napakaganda ng sinabi ni Apostol Pablo, nagbibigay ng pag-asa sa mga kasama niya sa barko. Ganun din sa ating panahon ngayon, mahalaga kayo ho ba ang buhay ng tao? Dapat kapag tayo ay nangangaral tulad ni Apostol Pablo, bibigyan rin natin sila ng pag-asa na talagang mahal tayo ng Diyos at gusto niya na ang lahat ay magsisi. Yan. Okay. Ngayon, anong matutunan natin doon na yung bang sigasig ni Pablo ay bakit ganun na lang kasigasig? Ano ba ang nasasangkot? Ano? Brother Rizal. Sa panahon natin ngayon, may lulubog na rin. Lulubog na yung masamang sistema ni Satanas at maraming maapektuhan. So, kailangan nating magbigay ng babala. Ano yun? Yung babala ng kaligtasan. Gusto ni Jehovah, maligtas yung maraming tao. Kaya ano gagawin natin? Isisikapin natin, gagawin natin yung ating sa lahat ng maaabot nating kaya na sila mabigyan ng babala. At yun ay sa pagsasabi sa kanila kung ano yung maaaring gawin para hindi sila madamay doon sa pagkapuksa ng masamang sistema ni Satanas sa ngayon. At tutulungan natin sila sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Yan, oo. No? Kasi buhay lang ba nila ang nakataya? Yung buhay lang ba nila kung bakit tayo nangangaral ng mabuting balita? Brother Jeric? Hindi lang buhay nila yung nakataya, pati na rin yung sa atin. Ayun, parang kanta yun no? Oo, ganun nga yun. Ano, buhay nila nakataya. Ano? Ganun din ang sa atin. Okay. Tama yun. Kaya yun ang kailangan natin gawin. Mangaral na mangaral, katulad ni Apostol Pablo. Kaya lubusan niyang, kaya nga itong title nito lubusan niyang ginawa ang kanyang ministeryo. No? Yun ang magandang lesson sa atin. Kasi ayaw nating may mapuksa. Ayaw ni Jehovah na isang individual ay mamatay. Gusto niya lahat makaligtas. No? Ayun din ang dapat na isaisip natin. Maging positive tayo sa pangaral. So dito tayo sa dalawang huling parapo. Lahat sila ay ligtas na karating sa lupa. Okay? Matapos ang 2 linggong puno ng takot at mapadpad sa layong 670 kilometro, nabuhayan ng loob ang mga mandaragat. Posibleng dahil nakarinig sila ng mga hampas ng alon sa isang kalapit na dalampasigan. Nagbaba sila ng mga angkla mula sa popa, likurang bahagi ng barko, upang hindi maanod ang barko palayo at upang maiharap ang proa, unahang bahagi ng barko, sa dalampasigan sakaling sumadsad sila rito. Sa puntong iyon, tinangka ng mga mandaragat na tumakas sa barko pero pinigilan sila ng mga sundalo. Sinabi ni Pablo sa opisyal ng hukbo at sa mga sundalo, "Kapag hinayaan ninyong tumakas sa mga taong ito, hindi kayo maliligtas." Ngayong medyo nakapirme na ang barko, hinimok ni Pablo ang lahat na kumain at tiniyak ulit sa kanila na makaliligtas sila. Pagkatapos, siya ay nagpasalamat sa Diyos sa harap nilang lahat. Ang pananalangin ito ni Pablo ay isang halimbawa para kina Lucas, Aristarco at sa mga Kristiyano sa ngayon. Ang mga pampublikong panalangin mo ba ay nagsisilbing pampatibay at kaaliwan sa iba? Pagkatapos ng panalangin ni Pablo, lumakas ang loob nilang lahat at kumain na rin sila. Itinapon nila ang mga atrigong karga ng barko para lalo itong gumaan habang papalapit sa baybayin. Kinabukasan, pinutol ng mga mandaragat ang mga angkla. Kinalag ang tali ng mga timon na may popa at itinaas ang layag sa unahan upang makontrol nila ang barko papuntang dalampasigan. Pagkatapos, sumadsad ang barko at bumaon ang prowa nito, marahil sa buhangin o putik, at ang popa ay nawasak ng mga alon. Papatayin na sana ng ilang sundalo ang mga bilanggo para walang makatakas, pero pinigilan sila ni Julio.
Sinabihan niya ang lahat na lumangoy o kaya'y magpaanod hanggang sa dalampasigan. Nagkatotoo ang hula ni Pablo. Lahat ng 276 na sakay ng barko ay nakaligtas. Oo, lahat sila ay ligtas na nakarating sa lupa. Pero saang lugar kaya sila napadpad? Okay, maraming salamat, Brother Carlo Dula, sa inyong mahusay na pagbasa. Sa 16 at 17 tayo. Kailan nagkaroon ng pagkakataong manalangin si Pablo at anong naging epekto nito? Yan. Okay, wala naman sa Zoom. No? Dito lang sa hall. Brother Easy Parillaga, please. Nung medyo kumalma na at naibaba na yung angkla, ito naman si Pablo ay nanalangin kasama yung mga tripulante at pinasalamatan niya si Jehovah doon sa pagliligtas sa kanila. Ayun, oo. So, paano nagkatotoong hula ni Pablo? Yeah, kasi, ano ba yung sinabi niya? Brother Arjona, please. Makita na nagkatuloy yung mahula niya sa bagamat sa lakas ng bagyo, 2 linggo, marami na natakot. Ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. Barko lang mawasak, lahat kayo makaligtas. No? At nagkatotoo yun sapagkat, crucial kasi papatayin pa ng mga sundalo, no? Kasi baka mga takas. Napigilan naman. Kaya isa pang natupad talaga. Kasi 276 lahat nakaligtas. Ayun, oo, no, di ba? Nakita natin dito, no? Yung binanggit niya, natupad talaga yung binanggit niya na makakarating siya sa Roma. Okay, pero itong pinag-usapan natin, wala pa sa Roma yan. Tatakbo pa sila, narito pa lang sila sa parting Malta, ano? Malapit sa, ano ba yung Malta? Yeah. Malapit. Hindi ko alam kung saan lugar yan, pero malapit na lang sa papuntang Rome, ano? So yun, susunod, tignan natin yung paglalakbay nila hanggang sa Roma kasi tiniyak na siya ay makakarating sa Roma upang ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nagtampok ng kanilang bahagi sa gabing ito at tunay na nakinabang tayo sa mga pagpupulang at paglalang binigay sa atin. Kaya tatandaan natin yung mga napag-aralan natin mula sa unang paksa sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, yung huwag magpapadaya sa lampara ng masama, gayon din ay yung maging effective tayo sa maging mahusay na mga ministro sa ating ministeryo, at gayon din doon sa pamumuhay bilang Kristiyano ang kahalagahan ng pagpapatawad. Okay, so dito na nagtatapos ang ating pagpupulong sa gabing ito at tayo po ay umawit. Tayo po ay tumayo at awitin po natin ang song number 43 na may pamagat na isang panalangin ng pasasalamat. Ito ay halo sa awit 95:2 at ito ay sasara ng ating closing prayer ni Brother Ezekiel Magpili. Kaya ko ito ay angkop sa ating kalagayan, tayo po ay tumayo at umawit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah.